초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Nakahinga ng maluwag si Johannes nang lumapag ang eroplano. Natrip lang lumipad sa himpapawid dahil may isang baliw na lalaki na umupa nun para magtapat ng nararamdaman at nagpropose sa isang babae. His friend, Tyron Zapanta, was one crazy man. Baliw na baliw ito kay Ryan at dinamay pa siya. You volunteered, remember? Anang isang isip na palaging hindi sang-ayon sa kanya. What the hell ever? He muttered under his breath and then stepped out from the airplane. He was walking toward the exit when an irresistible scent filled his nostrils. Saglit niyang ipinikit ang mga mata at sinamyo ang hangin sa paligid. Sinundan niya ang mga amoy at dinala siya noon sa likod ng isang babae na abala sa pagkalkala sa dala nitong pouch. Nakafocus ang atensyon ng babae sa pouch nito, kaya naman hindi niya makita ang mukha. Tapos natatakpan pa ng mahaba at straight nitong buhok, iyon. Tumikhim siya para kunin ang atensyon ng babae. Natigilan ito at kapag kuwan ay nag-angat ng tingin. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya nang magtama ang mga mata nila ng babae. Dahan-dahang napaawang ang labi niya habang nakatitig sa babae na nakatitig din sa kanya. She was so beautiful. No. Pretty. No. Gorgeous? No. There were no words to describe the beauty of this woman. Possessed. Nakamaang lang siya sa maladyosa nitong kagandahan. Kulay abuhin ang haba at straight nitong buhok na sa hinuhan niya ay kinulayan. Matangos ang ilong nito at may mapupula nitong labi na para bang nangaakit ito at napakasarap gawaran ng halik. His mouth watered for a taste, then her expressive wait, what? Her eyes color was red? Masinuri pa niya ang mga mata nito. Baka nagkakamali lang ang paningin niya. Yes, definitely red. What the fucking hell? Siguro nakasuot ito ng contact lens. Napaka-imposible naman na maging kulay pula ang mga mata nito. Now, he wondered, ano kaya talaga ang tunay na kulay ng mga mata nito? Ang ganda niya, kuminto niya sa kanyang isip. Need anything? Mataray nitong tanong sa kanya. Hindi siya nakasagot. Nakatitig lang siya sa babae na nakataas ang kilay sa kanya. Ibinuka niya ang bibig para magsalita pero walang lumabas ni isang kataga mula doon. Fuck. Ano bang nangyari sa akin? I really should look away, but by now, this woman think that I am a lunatic for staring at her face for more than a couple of minutes. Napakurap-kurap siya at inilahad ang kamay. Hi, I'm Johannes Vergara. He flashed his famous smile that made woman knees wobbled. Nasa isip ni Johannes ang sumunod na mangyayari. Tatanggapin ito ang nakalahad niyang kamay at nginitian din siya. Pero hindi nangyari ang inasahan niya. Tinaasan siya nito ng kilay at matalim ang mga mata na pinukol siya nito ng masamang tingin. I didn't ask for your name. Anito at nilampasan siya sabay bangga sa balikat niya. Hinabol ng mga mata niya ang papalayong bulto ng babae. Bumaba ang mga mata niya sa maumbok nitong pangupo. He felt his groin tightened inside her pants. Damn it. Hindi niya mapigilan ang sarili na sipulan ang babae. Nice ass, Miss White Gray Hair.
Sigaw niya saglit at ikinatigil nito sa paglalakad. Mahina siyang napatawa nang makitang halos liparin nito ang daan patungong exit ng airport. Napailing-iling siya na makaramdam ng panghihinayang. Nakakapanghinayang naman kasi hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng babae. Sayang. Naglakad siya patungong exit ng airport, saka dumiretso sa parking lot kung saan naroon na ang sasakyan niya. Kailangan niyang makauwi sa bahay ng mga magulang niya dahil mamaya na ang kaarawan nito. Kailangang present siya. Happy birthday, my very beautiful mother. Masayang batiin ni Yuhen sa kanyang ina, saka hinalikan ito sa pisngi. Sana nag-i-enjoy ka sa birthday mo, Mom. His mother, Othala Johnson Vergara, the 1988 crowd Miss Universe, smiled at him. Asus, ikaw na bata ka. Binula mo na naman ako. Mahina siyang natawa. Ma'am, hindi ka na bubulahin kapag ginawa ko yon para ko na lang binula ang sarili ko. Magkamukha tayo, remember? Sabi niya sa kapabirong kinindatan na ang mahal niyang ina. Oo na. Ano ito na parang suko na. Siya, asikasuhin mo yung mga bisita mo. Inimuestara ang kamay sa mga kaibigan niya na nagkukumpulan sa isang table at kumukuha ng litrato. Okay, Ma'am. Hinalikan niya ulit ito sa pisngi ang ina sa kanaglakad patungo sa mga maingay niyang kaibigan. Yo, handsome people. Aniya na makalapit sa table ng mga kaibigan at umupo sa bakanting upuan. Kumain lang kayo, masarap ang pagkain na iniserve ngayon. Dark rolled her eyes. Magaling. Si Train ang cook mo Umisis siya. Yeah. Napailing-iling si Lander. Ikaw na talaga pare. Ikaw na ang kuripot. Ang laki na kinikita mo buwan-buwan, hindi ka man lang kumuha ng caterer. Train offered. He said with an innocent shrug. Tinanggap ko lang, nakakahiya na mga tatanggihan ko. Ang sabihin mo, tinanggap mo dahil libre. Napailing-iling na sabi ni Calix. That's part of reason, he admitted with quirky smile. Anyway, nasaan ang lovebirds? Where are Tyron and Wine? Calix made a disgusted sound. I don't want to be near them. Nakakasuko ang kaswitan nilang dalawa. Buti nga hindi pa sila nilalanggam Lander shivered. Yeah, they keep on looking at each other like there is no tomorrow. Buti na lang nakalabas ako ng eroplano bago sila. Baka nasuka na ako. Natuwa siya sa mga komento ng kaibigan. He had the same statement as them. Agree, they're gross. Mabuti na lang hindi sila pumunta rito. Baka hinulog ko na sila sa swimming pool. Wait, Yuhens, look at that. Pinutol ni Lander ang iba pa niya sasabihin, saka may itinuro sa likod niya. Sino yan? Ang ganda niya. Nang marinig ang salitang maganda, kaagad siyang lumingon. Lumuwa ang mata niya na makita ang babaeng yun sa airport. Hell! Bago pa siya maunahan ni Lander, tumayo na siya at pasimpleng naglakad patungo sa mesa ng mga magulang kung nasaan naroon ang babae. May abuhing buhok. Good evening everyone. Ani yan na ikinalingon ng lahat ng nasa mesa kasama naroon ang babae na may kulay puting buhok. Mel was freaking bored, sipping her fifth glass of vodka. Mula nang dumating sila sa birthday party ni Miss Othella Vergara, former Miss Othella
Johnson, the 1988 crowned Miss Universe, wala nang ginawa ang mga magulang niya kundi ang makipag-usap sa mga taong wala siyang interest kausapin. Puro business ang pinag-uusapan ng mga ito na wala naman siyang kaamor-amor. Kaya naman, itinuon na lang niya ang pansin sa pagkain sa plato niya. Pero kahit ganon, ay narinig pa rin niya pinag-uusapan ng mga ito. They will be a great couple, no? Narinig niyang sabi sa kanyang ama, they will produce beautiful babies. Napakunot ang noon niya sa sinabi ng ama. Sino naman kaya ang tinutukoy nitong gagawa ng magagandang babies? Yes, I agree. Wika ni Mr. Ricky Vergara habang nakangiting nakatingin sa kanya. Mas lalong nagulo ang isip niya. Siya bang pinag-uusapan ng mga ito? Your son and my daughter should get married as soon as possible. You agree with that? Yes, I agree. Para siyang tinastakasan ng lakas sa narinig na sinabi ng ama. Nalamig siya sa kinauupuan. Get married? Soon? No. Hindi pwede. Her father told her that he already closed choose a man for him, pero hindi naman ito sinabi na pakakasalan siya ng lalaki. Iyon, no way, hindi siya papayag. Akala niya ay nagbibiro lang ito nang sabihin nito iyon. Bakit ba hindi niya naisip na hindi nagbibiro ang ama niya? I'm just 21 for crying out loud. I am not marrying at a young age, for fuck's sake. Alam niyang nasisira ang buhay niya kapag sinunod niya ang kagustuhan ng ama. Sa pagkakataong ito, siguro dapat kagustuhan naman niya ang masusunod. Ever since she was a child, kontrolado ng ama niya ang lahat ng galaw niya. But no, not this time. Good evening everyone. A very familiar sexy baritone voice spoke. Lumingon siya sa pinanggalingan nun at napanganga siya nang makita ang bastos na lalaki kanina sa airport. Hinding-hindi niya makakalimutan ang lalaki na may taglay ng pinakagwapong mukha na yata na nakita niya. Kinuha nito ang buo niyang atensyon kanina nang magtama ang kanilang mga mata. Napakagwapo nito, pero mas gwapo yata ito ngayon. Nakasuot ito ng tuxedo. Ang magulo nitong buhok kanina ngayon ay maayos na. Ang pagkasuklay at mas gugwapo ito sa paningin niya. He looked like Calvin Klein model with his sharp jawline, pointed nose, and thin lips. Makalaglag thong ang taglay nitong kagwapuhan. He could be the personification of the word hot and gorgeous. She stared back at his magnificent emerald eyes, and it felt like she was being sucked into the depths of them. Nagbaba siya ng tingin pero hindi niya mapigilang mapatitig sa mga labi nito. Oh God, this man should be an Alcatraz of poisoning such sinfully handsome face. Everyone, tumayo si Mr. Ricky at tinapik ang balikat ng lalaki na bagong dating. This is my son, Johannes Vergara. Puno ng pagmamalaki ang boses nito. Tumayo ang ama niya at kinamayan si Johannes. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang ama at hinawakan siya sa balikat. This is my daughter, Melanie Chowder. She will be your wife. We are already planning the wedding. Galit na tumayo siya at nilapitan ang lalaki na malagkit ang tingin sa kanya. Mukhang hindi ito nagulat sa sinabi ng ama. Does he know? Sexy dress. Komento nito sa mahinang boses habang malagkit ang mga matang nakatingin sa katawan niya. You're giving me a huge boner, honey. Namula ang pisngi niya katulad ng pamumulan niya kanina na sumigaw itong nice as Miss White Gray Hair. Nan sa airport.
Lahat yata ng kalalakihan kanina sa airport na nakarinig sa sinabi niya ay napatingin sa pangupo niya, kaya halos liparin niya ang distansya patungong exit. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. "Dance with me." Wika niya at hinawakan ang lalaki sa kamay at hinila ito patungo sa dance floor. Hindi nakatakas sa paningin niya ang kuryenteng dumaloy sa kamay niya nang hawakan niya ang binata. Napatiimbagang siya. "Please, get a hold of yourself, lalaki lang to." Maraming lalaki sa Canada. Saway niya sa sarili. Kaagad na yumapos ang mga kamay ng binata sa buwewang niya at siya naman ay napayakap sa liig nito. Nang makarating sila sa dance floor, "Hindi ako magpapakasal sa'yo," she said straight to Johan's face. Inosente ang kislap ng mga mata na tumingin sa kanya. "Yeah? Sa tingin mo naman hahayaan ka ng ama mo na sumuway sa gugustuhan niya? I'll talk some sense into him." "Really?" Inilapit nito ang mukha sa mukha niya. Nahigit niya ang hininga at nanuyo ang lalamunan niya. Isang dangkal na lang ang layo ng mga labi nila. Naamoy niya ang mabangong hininga ng binata at ang pabango nito na parang nagpapalasing sa diwa niya. Ano ba ang nangyari sa kanya? She could feel her lips tingling. Dahil sa malapit na lang ang labi niya, ay parang gusto niyang halikan ang binata. Then the urge to kiss him was getting stronger every passing second. Epekto ba ito ng alak na nainom niya? Pero hindi naman na siya lasing. Tumikim siya para mawala ang tensyon ng isip niya, na halos magkadikit na ang katawan nila ng binata. Kung wala kang pakialam, ako meron. She could feel her body tingling. She felt a burning sensation. Ayokong makasal sa lalaking hindi ko kilala at gusto. Napakalakas at napakabilis ng tibok ng puso niya. At bata pa ko para sa kasal-kasalan niyan. Napatigil siya sa pagsasalita nang mapansing na napatingin ito sa mga labi niya na parang isang gutom na leon. "Nakikinig ka ba sa akin?" Sinalubong nito ang tingin ng mga mata niya. Kitang-kita niya ang kislap ng pagnanasa sa mga mata nito na naapektuhan siya noon. Pareho sila ng nararamdaman sa mga sandaling iyon. She wanted to kiss him and it looked like he wanted the same thing too. "Come." Bigla siya nitong iginiya paalis sa dance floor at masayong hinila patungo sa mansyon ng mga Vergara. Teka, ano bang ginawa natin dito?" Naguguluhang tanong niya. "Bitawan mo nga ako." Pilit siyang kumawala sa hawak nito para hindi siya makawala. Hindi siya pinakinggan ng binata. Hinila siya nito patungo sa second floor ng mansyon. Saka pumasok sila sa kwartong may panlalaking amoy. "Anong ginagawa natin dito?" Hindi na pa niya natatapos ang sasabihin na ang mga labi nito ay nasa mga labi niya at nilokamos iyon ng halik. Natuloy siya sa kinatatayuan at habang mapusok siyang hinalikan ng binata, parang may dumaloy na mainit na pakiramdam sa bawat himaymay niya. Habang nadadaraan na rin siyang tugunin ang halik ng binata, bulta-bultahing sensasyon ang lumukob sa kanya nang ipasok ni Johannes ang dila nito sa loob ng bibig niya. And then one thing led to another. She started to kiss him back. Epekto man ng alak o hindi, gustong-gusto niya ang halik na pinagsaluhan nila ng binata. Napakasarap ng lasa ng mga labi nito na mas nagpapawala sa kanya sa tamang huwisyo. Kumawala ang mga daing at halinghing sa mga labi niya habang ang mga kamay ni Johannes ay humahaplos sa katawan niya.
Pumisil-pisil ang kamay nito sa mayaman niyang dibdib. She moaned on his mouth. At the same time, Yuhin's bit her lower lip. Parang gigil na gigil ito sa mga labi niya. Yuhin kissed her passionately and with hunger as he worked on the zipper of her gown. Nang mahubad nito ang suot niyang gown, lumapat ang kamay nito sa isang mayayaman niyang dibdib. Ang isa nitong kamay ay nasa loob ng panty at nilalaro ang hiyas niya, samantalang ang dibdib niya ay abala sa paghalik sa liig niya. Mel moaned when he felt he sucked her skin. It would definitely leave a mark tomorrow. Bumaba ang mga labi nito patungo sa tiyan niya, sa puso niya hanggang sa makarating ang mga labi nito sa pagkababae niya. Daing na lang ang naging sagot niya habang nakatingin sa color verde nitong mga mata na napakasarap titigan. She was lost in the depths of his green eyes. Wala na siya sa tamang huwisyo. Wala na siya inhibisyon sa katawan. Kinaumagahan, habang wala pang taong gising sa mansyon ng Vergara, umalis na siya. Dala ang lahat ng pera ng laman ng wallet niya. Hindi siya gumamit ng credit cards kasi matatrace iyon ng mga magulang niya. She snapped that credit card into two and trashed it. Hindi siya papayag na ipakasal kahit pa kay Yuhens. Iyon na nagpalasap sa kanya ng langit. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Marami siyang gustong gawin. Hindi pa nga ang lalaking gustong ipakasal sa kanya ay ang lalaking binigyan niya ng pagkababae niya. Ayaw pa rin niya. If she would marry someone, she would make sure that she loved the man. At ang nangyari sa kanya ni Yuhens ay tawag lang ng laman. And now, she was going to the place where no one could dictate her. Where no one can decide but her. At habang paalis ang eroplanong sinasakyan, nabalot ng kalungkutan ang puso niya. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Dad. I just can't let you ruin my life.